Grabe, laki ng gain. Lalo dun sa 11,000 RPM. Laki ng dagdag oh. Underbone scooters, nasa 3,000 yung range. Parang shotgun. Okay mga katingin, today on the way tayo sa Dyno Pro dito sa Mindanao Avenue lang. Dahil nabalitaan ko dito raw yung merong Dyno Tune at nagre-remap. So tawag doon Dyno Tune pag meron siyang dyno. Tapos gagawin niya ng custom tune or remap or reflash. And upon checking, isa rin siyang racer na naka R3, so for sure expertise niya yung R3. Kaya subukan natin kasi dati pa ako naghahanap ng magaling na tuner. Syempre yung tune, yung or reflash, ito yung magpapaganda ng takbo ng motor natin. Kasi alam naman natin naka Euro emission from the factory, tsaka ginagawa nila, sinasakal nila yung fuel para maging lean. So pag nag-lean, matipid sa gas. Yun naman talaga yung kasi yung habol ng mga tao, matipid sa gas. Grabe sa ingay, no? Woo! So mamaya test ride natin pagkatapos ma-remap kung ano yung nangyari, ano yung difference nya from stock tune. Kagandahan dito, hindi na natin kailangan ng racing ECU. Pwede na yung stock ECU, kaya mas affordable to. Napakamahal kasi ng racing ECU. So ito na yata, ayun nakita ko na. So pag nasa Mindanao Avenue ka, pag dinaanan mo yung Eurotex tsaka itong Motolite tsaka Dunkin Donuts, ito after Dunkin Donuts, ito na pala Dyno Pro sa Rapide, Dyno Pro Philippines. Yun, so dito na tayo. Boss. Ay mga katingin, nandito tayo ngayon sa Dyno Pro Philippines sa Mindanao Avenue QC. At ang tuner natin si Overdrive Moto. So meron tayo dito ngayon KSPP High Flow Velocity Stocks or Air Funnel para sa R3. Unboxing natin. Sa loob ng package may sticker KSPP, tsaka merong manual. Tapos dito na yung pinaka Velocity Stocks. Ayun. So meron siyang kasamang clamp, stainless clamp. Tapos ito yung pinaka unit niya. Ay nakamolde talaga siya para sa airbox. So ngayon tapos na tayo sa baseline ng dyno. Subukan naman natin to para malaman natin kung ilan yung mag-gain natin after remap with and using the KSPP. And then, since Shopee Racing tayo, kumuha rin tayo ng high flow air filter. Pero ito, hindi original yan. Pagkanya lang to, 650. Siyempre, from Shopee Racing tayo. Pero ito, hindi to advisable sa mga magde-daily riding. Kung pang araw-araw nyo or long ride. Pang racing lang talaga to kasi, ano lang siya, copy lang siya. Pero sabi naman sa akin, dahil nga high flow filter to, sigurado lalakas ang performance. So may gain talaga to sa horsepower kasi nga mas maganda yung flow ng hangin dito kumpara sa stock. Pero kung gusto yung safe na high flow filter, meron tayong mga branded dyan like BMC, Sprint,
and DNA. Yan yung mas maganda-ganda mag-filter comparing dito sa mga generic lang na copy. Subukan na rin natin for the sake of this test and this build para malaman natin kung ilan na magigain natin using KSPP, Velocity Stocks, and itong high flow filter natin na murahin lang. Okay, let's go. Ito meron tayo dito na baseline dyno nung naka-stock headers pa ang R3. Ang baseline niya 32.4. KSPP Velocity Stocks plus full system plus remap dyno tune. Pumalo ng 39.5. So additional na 7 horsepower. Wheel horsepower ang nagdagdag plus 1.6 torque. Grabe, laki ng gain. Lalo dun sa 11,000 RPM. Ang laki ng dagdag So, pag nagpa-remap ka, tinutunan natin yung bike para nakatugma yung settings niya sa pipe, sa modification. So, mas malamig yung makina, mas maganda yung power niya. Yung power tsaka torque mas tataas, mas responsive. Yung delay ng throttle, yung ibang bike malalay. So, mawawala yung ganun. RPM limit, mas tataas din, top speed. So, pag nag-dyno tayo, syempre may before and after tayo, may baseline. So, makikita natin kung nag-i-improve ba talaga yung ginagawa natin sa remap or baka humihina pala compared to stock. Okay, so yung gamit natin sa Dyno Pro branches, DynoJet. So yun yung leading brand ng motorcycle dyno. So sure tayo sa accuracy niya at saka yung repeatability, yung paulit-ulit alam natin accurate tuloy-tuloy. Pag stock ECU remap, medyo may limitations pero natutunan naman natin na maganda. So ang pinaka-difference niya, pag mag-tune tayo, kailangan natin patayin yung bike, tapos gagawa tayong changes, i-upload, tapos magra-run tayo ulit. So medyo matagal maproseso. Compared sa racing ECU, pwede kang live tuning habang umaandar yung motor, pwede mo ituno. Mas madaling i-perfect, tsaka mas mabilis. Tapos yung processor niya, mas mabilis rin. So medyo mas may gain din ng power. Pero overall, nasatisfy na rin kami sa stock ECU tune. Satisfied kasi malayo yung price almost times 2 or times 3. So kung hindi ka naman racing talaga na pinipiga mo yung pinaka-potential, okay lang naman kahit stock lang. So medyo malaki yung range natin para maging mas affordable sa smaller bikes. Pag mga underbone scooters, nasa 3,000 yung range. Lightweight bikes, mga 300-400cc, mga 8 to 10K. Tapos pag mga 600 up na, mga 18 to 20K yung range natin. Kasama na yung dyno ron. Kasama yung presyo na yun. Kasama na yung DynoJet branches, QC or sukat. Joshua, napakalupit nung ginawa sa R3 natin. Dito pa top speed niyan, tataas na. Lalagwas yan to. On! Hindi ka maiiwanan ng N4. Parang kaya mo na sumabay sa stock na N4. Basta magduluhan. So ito na guys, tapos na ma-remap yung R3 natin dito sa Dyno Pro Philippines. Dito lang sa Mindanao Avenue QC. At ang tuner natin si Overdrive Moto. And ang ganda na resulta, very promising. Baseline dyno is 32 horsepower. That's wheel horsepower. Nung nagpalit tayo ng headers, naging 34 wheel horsepower. And then ngayon, 39.5 horsepower. Yung final run. Sa laki, 7 horsepower. More than 7 ang diagdag natin. Thank you. So ngayon, feeling ko preno naman ang kailangan ko ma-improve ngayon. Ang tipid sa gas Ang tagal na dyno. Ilang oras dyno. 1 bar lang nabawas. Yun ang kagandahan ng 2-cylinder So excited ako mag-testing, kaya lang napaka-traffic. Ang lakas, yung preno na nahihirapan. Kailangan na i-upgrade yung preno. Grabe.
Grabe, no? Ang laki ng improvement. Ramdam ka agad yung nilakas niya. Nice, ganda ng pops and bangs. So yun, tinanong tayo ni Overdrive Moto, ni Joshua, kung gusto ko rin ba tagalin yung backfire. Sabi ko, parang maganda, diba? May cool factor yung nagba-backfire eh. Kaya di ko na siya pinatanggal. So merong option para tanggalin yung backfire, pero ang ganda eh, no? Tignan nyo, diba? Ang ganda ng may backfire eh. Parang shotgun, diba? Mas maganda yung may backfire. Sobrang cool. So next week try natin sa Marilaki itong R3. So itong R3 pala, inabot to ng 8,000, kasama na rin yung dyno. So not bad, no? Tapos kita nyo naman, kasama na yung installation ng mga velocity stocks. Minodify pa yung airbox natin for more power. Sobrang crunchy. Tumigas lalo yung tunog, naging wild. Grabe yun. So 320cc lang to, pero makakasabay na raw to sa mga stock na Ninja 400. Ganun kaganda yung ginawa ni Yamaha dito, no? 320cc, pero kita mo naman yung performance. Malakas. And by the way guys, wheel horsepower pala yung pinag-uusapan natin, ha? Mas mababa reading ng wheel horsepower kaysa sa kiniklaim ng mga factory, kasi kadalasan na kiniklaim ng mga factory na horsepower is crank horsepower, yun yung wala pang load ang makina. Pag sinabing wheel, ito na yung real world test na meron ng gulong, mugs, nasa kalsada ka na, may resistance kumbaga.